Pag naman arithmetic sequence guys, so may iba't ibang klase ng sequences. Meron tayo dyan sa YT, meron dong mga examples if ever na trip nyo. So kapag arithmetic, meron siyang tinatawag na common difference. Ito yung pattern. It's either nagpa-plus ka or nagma-minus lang. So it's either nagpa-plus or nagma-minus. So yun, may formula tayo para dito guys sa pagkuha ng nth term. So yung formula natin is a sub n equals a sub 1 plus n minus 1 times d. So alam na natin yung mga meaning niyan. Yung a sub n natin, that is yung nth term natin, no? Yung formula natin. Then yung a sub 1, that is yung first term. Then yung n natin is number of terms. Then yung d natin is yung common difference. So madali lang yan, kabisaduhin. So let's say meron tayo number 1, then may given na numbers like 5, 12, 19, and 26. So ano yung magiging common difference natin? Sinasabi lang natin guys, yung pagdagdag ng numbers para makuha mo yung next term, it's either plus or minus. Pwede ka mag plus, pwede ka mag minus. Ang tawag sa kanya common difference. Kunyari, nagka-plus ka ng 2 para makuha mo yung next term. Or nagma-minus ka naman ng 2 para makuha yung next term. So, paano ko makukuha yung common difference? So, actually, ganito siya ginagawa. So, copy ko lang. So, yung a sub 2, subtract mo lang siya guys. So, yung a sub 2 minus a sub 1 mo lang. So, papunta dito yung rotate mo. So, yung 12 minus 5, magiging 7. So, i-check mo siya sa kabila. 19 minus 12 is magiging 7. So, kapag parehas yung dalawa, guys, that is common difference. Ganoon lang siya ginagawa. So, magiging 7 yung sagot. Or, kapag gusto mo naman kunin yung next term, kung pabalik ka, nagma-minus ka, sa kabila naman, magka-plus ka naman. Number 2. So, let's say meron tayong 10, 7, 4, tsaka 1. So, ano yung find the next two terms. So, dalawang terms yung hinahanap na sunod. So, bali yung hinahanap natin guys, yung a sub 5 and yung a sub 6. So, syempre para makuha mo yun, kailangan mo munang kunin yung common difference, di ba? So, sa case na to, kapag ginamit natin yung formula sa pagkuha ng common difference, meron tayong 10, 7, 4. So, 7 minus 10, that is negative 3. Then, 4 minus 3, negative 7 is negative 3. So, meron tayong common difference na negative 3. So, para makuha natin, dahil yung next term na ito guys, that is 1 plus yung common difference natin, di ba? So, meron tayong plus, 1 plus yung common difference, which is magiging 1 plus negative 3, which is magiging negative 2. Ito yung a sub 5. So, para makuha natin yung pang a sub 6, so, yung fifth term natin is negative 2. So, plus natin yung common difference ulit. So, magkakaroon tayo ng negative 2 plus yung common difference na negative 3. Wherein yung negative 2 plus negative 3 is magiging negative 5. So, ito yung magiging next two terms natin. Though mentally kaya yung kasi madali lang naman. Malilit lang naman yung given. Next, number 3. So, let's say meron naman tayong 3, 8, 13, and 18. So, ang tinatanong naman guys is yung find the a sub 10. Ang hinahanap guys yung a sub 10. So, hindi mo na kailangan, kung nakuha mo na yung common difference, baka magadag ka pa dyan ng 5, 5. Pero pwede yung guys, kunin mo yung pang add ka ng add ng 5 hanggang makapunta ka sa 10th term.
Pero kunin muna natin yung common difference. So meron tayong 3, 8, tsaka 13. So pag minus natin do, magiging 8 minus 3 which is 5. Then 13 minus 8, magiging 5 din. So meron tayong common difference na 5. Pero ang hinahanap kasi natin is a sub 10. So galing dito guys, meron tayong formula na a sub n equals a sub 1 plus n minus 1 times yung common difference. Then plug na lang natin yung mga data. So meron tayong a sub 1 which is 3. Then yung n natin is 10 kasi siya yung hinahanap natin na term. Kung ano yung nakalagay dito, kasi n din to which is 10 siya. So 10 din dapat dito. Then minus 1. Then yung common difference natin na 5. So ngayon evaluate na, simplify na lang. So magkakaroon tayo ng 3 plus yung 10 minus 1, that is 9. Then times 5. So remember guys, papasok dito yung PEMDAS natin na nauna yung times bago yung plus. So ikakopy lang natin yung 3. Then meron tayong 9 times 5 which is 45. Then yung 3 plus 45 is 48. So yung a sub 10 natin is magiging 48. So ganun siya ginagawa. Pero kung gusto mo siya guys i-mano-mano, like plus 5 magiging 23, plus 5 magiging 28, and so on and so forth. Kasi matatagalan ka dun. So gamitan mo na lang siya ng formula para hindi ka mahirapan. Number 4. Hindi ka. Number 4 na tayo. Paano ka ito explain? Wait lang. Gusto niyo pa ba? So let's say meron tayo guys a sub 1 which is 2, and meron tayong common difference na 4. Ang pinapahanap naman is yung a sub 5 or yung fifth term natin. Ito madali lang. Paano mo siya gagawin? Gagamitan mo ba siya ng formula? Pwede rin. Pwede mo rin siyang gamitan ng formula actually. Pero pwede mo siya imano-mano kasi maliit lang naman yung data. So, kung mamano-manoin mo siya, like mag-start ka sa first term na 2, then mag-add ka lang ng 4 kasi common difference nila is 4. So, bali magkakaroon ka ng 6. Kasi 2 plus 4 is magiging 6. Then, plus 4 ulit magiging 10. Then, plus 4 ulit magiging 14. Then, plus 4 magiging 18. So, ito yung magiging fifth term mo. So, ganun siya ginagawa. Kung maliit lang yung number, pero kung kaya mo siya, kung masyadong malaki yung number, syempre, kunyari, pinapahanap a sub 100, mag-isa-isa ka ba dyan? Syempre, hindi mo gagawin yun. Bali, gagamit ka ng formula. So, pag ginawa natin yung ganun, magkakaroon ka ng a sub 5 equals, yung a sub 1 natin na 2, then plus, yung n natin na 5, minus 1, times yung 4 natin. So, magkakaroon tayo ng 2 plus 5 minus 1 is 4 times 4. So, magkakaroon tayo ng 2 plus 16 kasi 4 times 4 16, which is 18 pa rin yung kakalabasan. So, mas maganda formula kung masyadong malaki yung value na hinahanap or yung term. Pero kung maliit lang, pwede yung mano-mano.